merong presidenteng bangag na wala sa tamang pag-iisip. Yan ay hindi galing sa kung sino-sinong Pilipino. Yan ay galing mismo sa bunganga ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. Kung bibigyan ng pagkakataon makababa sa First Pangulo, sino sa tingin mong ipapalit? Ang dapat talagang ipalit, walang iba kung hindi si VP Sara. Automatic yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga dilawan na nangyari na si VP Sara ang naupo ng presidente. Pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag lumawa ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwan na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara naupo. Wala ni isa na ang pwedeng mangungurakot. Nasa harap nyo, si Secretary John ano yung mensahe niya sa kanya kung gusto niya makipagkakaroon? Kung gusto mo makipag-usap, John B. Crimulia ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag. At hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John B. Crimulia. Kung hindi siya magpapadrag test, kailangan yung magpadrag test, hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Pumuputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So, gusto ko Yes! Kung gusto nila na ang taong bayan ay maniwala pa sa kanila, kailangan nilang gawin yon para maipakita sa taong bayan totoo na ang binibintang sa kanila ay hindi totoo. at sasagawa na yung ICI ng investigasyon sa mga lumang Okay. Ang taong bayan, walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ni state witness si Martin Romualdez. Na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw. At ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong madadagdagan pa? Sunod na yan! Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati si John B. Crimulia. So sila ba yung sinasabi ng malakakita? Yes, si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakalaki ng mga sungay. Siya yung alam nyo, kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ang pinakakulang ng mga kurakot. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos sa pinakakulang ng kurakot. Dahil siya ang umawa sa lahat ng project at sa lahat ng budget. Si Bongbong Marcos ang pumipirmahan yan bago mapunta rin sa saya ng mga kurakot. Mga sinabi si dapat paniwalaan ng Yes, taong bayan. dapat natin paniwalaan na si Zaldico ay isa sa mga kurakot at nagnakaw sa pera ng bayan. Ngayon, si Zaldico lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabwat at sino ang leader nila sa mga pagnanakaw. At inuuna mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagnanakaw sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, bumaba sa posisyon. Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapal ang pagmumukha mo, Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos inside, kaya dapat ka nang bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mo ang taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa ng ating bansa. Ngayon ay kurakot at ang mumuno sa atin ay wala sa pamumuno. Ito ang ano nyo, ginagawang rally, protest rally dito sa Recto. Masusundan pa ba ito? Yes, masulungan to ang ating hindi bumababa at dapat pakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya ng nangyari sa September 21 protest rally. Nagkaroon ng mga So, hindi natin yun gagayahin pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng panawagan natin na bigyan ng hustisya at karapatan at naikulong. Mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo, political organization, ang gumawa kung hindi namin masisisi. Dahil yun ay galit nila at dapat lamang yan sa mga politikong magnanakaw. Salamat sir. Mula po kayo saan? Wala ako sa Mindanao, kaya kung ang balis nasa lubong ko, yung supina pa kayo ng NBI. Ipakita si John B. Crimulia andon! Si John B. Crimulia andon, ipakita nyo. Hindi ako pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumababa. Kung gusto niya, magsutukan pa kami. Kaya Mindanao. Salamat. Maraming salamat. Alaban! Alaban! Mabuhay tayo ng mga Pilipino! Sikat pa sa'yo si Kuya Park! Buti pa kay Kuya Park, maraming nag-interview! So, unti-unti
kaunti nang matatapos itong program na ito, mga kababayan. Ayan na, bababa na! Chuchupain ko na! Video ba, picture? Hindi ko makakasama. Ako. Sugod na. Mahulog sana! Sana maulog. Sana ulog o naulog. Hindi tayo makalapit mapuntang Malacanang. At the same time, hindi rin siya ganun kalaking rally katulad ng September 21. Kung papansin nyo, ayan, ito lang. Ang tanong, sasama na ba ang mga tao para ipaglaban kung ano gusto nila ipaglaban? Kasi totoo naman eh, ang tagal na natin ito ginagawa, pero parang hindi tayo pinapakinggan. Ano masasabi nyo? Tutuloy pa ba natin yung laban na to? Ano bang sinisigaw nyo? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi ko na Ang sinisigaw nila ay Marcos resign. Pero ang tanong, magre-resign ba si Marcos dahil 2 taon na lang eh, malapit na eh. Kasi pag nag-resign siya, di parang inamin niya yung mga kasalanan, di ba? Pero ewan ko, Delikadesa lang, delikadesa. Delikadesa. delikadesa na lang, oo. Delikadesa na lang para lang sa lahat na nasalanta ng bagyo, ng baha, Ng korupsyon. korupsyon. Ayan. Pakainin na sa bayan ng anak ko! Walang nila! Ay! Walang nila! Pakainin na ako ng bayan galing sa Pilipinas! Ay, sir! Tapos kung may kasalanan sila, si tatay din ko na may pasensya kasi doon sana! Makalmahin kayo! Pati kung sino mga nagkandang, pati yung matulog! Makalmahin kayo! Nabaan mo! Baba! Hindi magsama ang baba! Hey, DDS pa, DDS. DDS. Tao lang po. Tao lang. Concerned citizen. Ayan. Pero DDS. DDS. Tao lang po. Okay. Ayun po. So, ito po ang update natin ngayon sa Mendola. Sir, dito. Basta, bagong guys.